magandang tanghali. Dapat masaya tayo ngayon kasi birthday ko. Ano naman ang pakialam niyo? Dahil birthday ko ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa utang. Opo, sa utang. Kasi maraming nagko-comment sa akin, ate, nagpapautang ka po ba dyan sa tindahan mo? Ate, paano nyo po nasisingil yung mga pautang nyo na matagal ng panahon tapos nakakalimutan, nagkakaroon na ng amnesia? Meron ako ikwento sa inyo, B. Kahapon lang to nangyari. So meron ako, di ba sabi ko nga po sa inyo, yung mga pinapautang ko dito sa tindahan ko, yung alam kong may trabaho, kagaya po ng mga nagtatrabaho sa palayan or sa mga construction, kasi madalas po, yun ang mga customers ko dito sa palayan, sa mga construction, mga ganyan. Tapos ang sahod ng mga yan sa palayan arawan. Sa mga construction naman po, every week. Pero po pag Wednesday, pwede po silang bumali, tapos Sabado po yung kanilang sahod. Ngayon, last year pa to nangyari ha. Meron akong customer dito sa tindahan ko. Ano pa lang no, newborn pa lang yung anak ko. Magpapagawa sila ng yung cup noodles, papatimplan nila, tas kape, mga ganyan baga. Kahit na umiiyak sila syempre kasi nga customers, inuuna ko pa rin sila kahit kung tutuusin, ayoko sanang iwanan yung anak ko, pero dahil nga customers, ayan, timpla pa rin tayo ng kape, painit pa rin tayo ng tubig, kasi nga, bibili sila, tas tag-ulan nun, malamig talaga, so naiintindihan ko sila. Hanggang sa hindi na sila pumasok doon sa pinagtatrabuhan nila. Naiwanan nila ako dito ng utang na, yung magkapatid kasi yon. Hindi ko napapangalanan kasi hindi naman ako ganyang klaseng tao. Sinishare ko lang naman. Yung isang kapatid, 600 pesos. Yung isang kapatid naman is 400 pesos. Ngayon, nagpabalik-balik ako dun sa kanila, sa bahay nila. Sabi nga ng asawa ko, binabalik-balikan mo pa kumbaga imbis na ipahinga ko pa, ibalik-balik ko pa doon sa bahay nila. Kasi dito yung barangay namin, sa kabilang barangay pa yung pinupuntahan ko. Wala pa po akong tricycle na naglalakad talaga ako, naka-stroller pa ako niyan. Dala-dala ko yung anak ko, naniningil ako doon. Hanggang sa yun nga, hindi ako nakasingil. Kasi inaawa man ako. Yung sa kalagayan ng sitwasyon nila, nung nakita ko, parang wala pa silang kapasidad noon na magbayad ng utang nila sa akin. So, hinayaan ko na. Hanggang sa umabot na po yung 2 taon. Ayan, kahapon po, dumaan siya dito. Ngayon, parang naisip ko, parang yun yung may utang sa akin. Kasi nung mga panahon na yun, hindi ko pa po sila kabisado sa mga muka, sa mga pangalan ng mga ganyan ba. Kasi syempre, bago pa lang ako dito sa Bicol. Pero nung dumaan siya dito, alam ko na siya na yung may utang dito sa tindahan ko. Nagtatrabaho siya dyan sa may kabilang bahay. So, alam nyo kung ano yung ginawa ko. Pinuntahan ko siya, Umagang-umaga, pinuntahan ko. Tapos, sinabihan ko siya, kumusta ka? Okay lang daw siya. Alam nyo kung ano sabi ko? Ako hindi okay. Kung ikaw okay, ako hindi okay. Kasi may utang ka sa akin. Naalala mo? O nga pala, ate, meron pala ako sa utang na 400. O, alam mo naman pala, bakit dumadaan-daan ka pa dito sa tindahan ko? Parang walang nangyari. Yung sabi niya, dadaan daw siya dito sa tindahan ko mamayang hapon pagkasahod niya, tapos magbabayad daw siya. Hindi na ako naniniwala sa ganun, B. Lumang tugtugin na yan. So, ang ginawa ko sa kanya, ganito na lang ako. Punta tayo dun sa amo mo, tapos i-advance na natin yung sahod mo. Ganun sinabi ko. Pero nung napaisip